Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May sumiklab na namang sunog sa Maynila kung saan nasa 50 pamilya nawalan ng tirahan. Naging emosyonal naman ang ilan sa mga nasunugan dahil halos wala silang naisalbang mga gamit. Isang residente at ilang bombero pa ang sugatan sa gitna ng pag-apula sa apoy. At mula po sa Binondo, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Vicky, Emil, hindi bababa sa 50 pamilya ang nawala ng tirahan matapos magkasunog sa Gate 52, Barangay 275 sa San Nicolas District malapit sa Binondo, Maynila. Wala po matulugan, maanuhan ng gamit, makuhanan, pagkain po. Wala yung pera ko na nasunog. Tupok po lahat, tupok po, wala pong natira. Napaiyak na lang ang ilang residente nang maabo ang kanilang mga bahay dahil sa sunog sa Gate 52 ng Parola Compound sa Barangay 275 sa Maynila. Si Jonathan, sunog na wallet na lang ang naabutan. Ay mga gamit niyo, wala kahit isaya lang talaga. Nasawi naman ang alagang aso ni Jessica sa sunog. Yung aso ko po hindi na nakuha. Pumasok po kasi siya ulit eh. Bago mag-alas 12 kanina, itinaas na ang sunog sa third alarm. Para mabilis na mapasok ng mga kagawad ng pamatay sunog itong lugar, binutas na nilang pader para agad silang makapenetrate sa loob. Sobrang init ngayon, sobrang init ng panahon, kaya madali talaga lumiyab ang mga bagay-bagay gaya ng mga ito, yung shanty ito. So, mga materials is easily combustible, mga highly flammable yung mga gamit natin dyan, kaya mabilis yung pagkalat. Sa inisyal investigasyon ng Bureau of Fire Protection, 50 bahay ang nasunog. May mga witnesses kasi tayo na nag-spark yung linya ng kuryente. So yun yung titignan ng investigador natin. Kabilang sa nasunugan si Luisa na 1985 pa, nakatira rito at 2 beses na nasunugan sa lugar. Pero dito pa rin mananatili. Wala po kami mapuntahan eh. Sugal lang pag nandito tayo sa squatter. Nasugatan naman ng residenteng si Raisa sa noo ng tamaan ng timba. Tinry ko pong pumasok ulit sa bahay. Bakit rin mo kayo nagkakagulo na? Sayang po kasi yung ibang gamit eh. First degree burn naman ang tinamo ng ilang bombero. Sa updated na data ng barangay, sa ngayon umaabot na sa 75 o katumbas siya ng nasa 200 na individual ang nawalan nga ng tirahan. At ilan nga sa kanila actually, VKN, nandito na sa Pigibar Elementary School. Yun nga lang, wala pa sila dito sa ating likuran kung saan inaasahang ilalatag ang kanilang mga tent. At dahil walang katiyakan kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga tirahan, nananawagan sila ng tulong, lalong-lalo na ang pagkain at matutulugan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Imbes sa Lunes, atrasado sa Mayo ang nakaschedule sanang maagang pagpapapasok sa mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Tuloy naman ang tigil pasada ng ilang jeepney group sa Lunes na makaapekto sa 13 ruta. At nakatutok si Joseph Moro. Kung mawawalan ba ng mga sasakyan sa 13 ruta sa Metro Manila, ang binabantayan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa tigil pasada ng grupong Piston at Manibela kontra sa PUV Modernization Program sa Lunes at Martes. Kabilang dyan ang mga biyaheng Novaliches, Monumento, A. Rodriguez, Cubao de Visoria at Pasig. Sa mga nag-aalala na wala silang masasakyan sa tigil pasada sa Lunes tulad dito sa Anonas, ayon sa MMDA may mga nakahanda silang libreng sakay. Pero yan ay kung may mga mahihirapang sumakay. Hindi po tayo mag-i-indiscriminate na dispatch ng mga libreng sakay. Dahil ayaw din naman po natin nga makaagaw ng mga grupo na hindi sasama. Dahil sila po yung mawawalan ng kita. May mga jeepney group kasing di sasali sa tigil pasada. Handa po kami magserbisyo sa darating na 15 at 16.
Hindi naman nasasabay ang tigil pasada sa nakaschedule sanang pagpapaaga ng pasok sa mga taga-gobyerno at mga lokal na pamahalaan na 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ipinagpaliban na ang pagpapatupad dito sa May 2 pero hindi dahil sa tigil pasada ayon sa Metro Manila Council. Friday po ngayon, let's give the public more time to know that there will indeed be a shift. Ang pinaagang oras ng pasok gobyerno ay isa sa mga solusyong susubukan para ibsan ang mabigat na traffic sa Kamaynilaan. Halos kalahating milyon ng commuter sa Metro Manila ay kawani ng gobyerno ayon sa MMDA. Imagine yung kalahating milyon na pasahero ang mababawas na kaagaw ng taga-probadong sektor sa pampublikong transportasyon. Bago nito ay inatasan ng Pangulo sa isang cabinet meeting ang mga ahensya ng gobyerno na mag-isip ng mga paraan para mabawasan ng traffic. Kabilang sa mga mungkahi pero nadesisyon ng DIUBRA ang payagan sa EDSA bus lane ang mga pribadong sasakyang marami namang sakay, pati mungkahing singilin ng congestion fee ang mga dadaan sa ilang piling kalye tulad ng ginagawa sa Singapore. Parang discriminatory siya. Kung sino lang po yung may kakayahang magbayad. Imagine niyo kung gagawin niyo yan sa EDSA. Sabihin po sa inyo ng mga tao, pinapaboran niyo lang yung mga milyonaryo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Malinaw ang tugon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa national roads. Huhulihin ang lahat ng lalabag simula po sa Lunes. Ikinakabakala tuloy na mga gumagamit ito ang kanilang maaring alternatibong masasakyan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa halip na kariton, nakasabit na ngayon sa e-trike ang mga paninda ni Ernesto. Dahil dyan, mas marami na siyang lugar na napupuntahan, kaya mas marami na rin ang benta. Kung dating araw, bumibigay na sa pagod ang katawan niya dahil sa e-trike may konti ng pahinga. Ang e-trike, ang 1 month ko is 320 lang. Pag magmotor ka, mahirap 150 ang isang araw lang. Pura lang sa kurente. Kaya nangangamba si Ernesto ngayong dilimitahan na kung saan pwede ang e-trike at e-bike. Lumilit din yung kita mo. Magkano mga, kumbaga 100%, na lang, 50% na lang. Di na makaabot sa kuta. Dagdag gastos naman ang inaalala ng mag-asawang Mario at Gloria Bantasan. Sa mahal ng pamasahe ngayon, malaking bagay ang kanilang e-trike. Tulad ng apo ko, sa Roses nag-aaral, biruin mo 80 pesos ang isang one-way. Tricycle. Oo, tricycle. Samantalang nandito na to, malaking tipid. Instead na magamit sa pagkain o kaya sa ibang nandun sa pamasahe. Sa hirap din daw ng paghanap ng masasakyan, paano na lang sa susunod na kailangan makarating agad sa ospital? Na-emergency ako ma'am, madaling araw, walang masakyan. Ito, nagamit ko. Nadala ko sa hospital. O kung wala yan, anong nangyari sa akin? Pero wala nang ibibigay na palugit ng MMDA. Maghuhuli na sila simula April 15 bilang ng mga e-trike, e-bike at e-scooter, kundi pati mga pushcart, tricycle, pedicab at kuliglig na daraan sa mga national road. Pinapayagan naman ang pagtawid sa national road basta ang intensyon ay marating ang kabilang kalsada. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya or walang rehistro yung e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Wala raw isinuko sa China ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay nang talakayin niyang gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. May payo rin siya kay Pastor Apollo Kibuloy na ipinaaresto ng korte. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Yan ang paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y kontrobersyal na gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact
of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sabi niya, sa isang paghaharap nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay President Xi. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Tinapos umano ng dating Pangulo ang pag-uusap ukol sa issue upang maiwasan ang kontrobersya. Sa isang punto, sinabi ng Pangulo na nakaranas ng pang-aapi ang Pilipinas mula sa China. Pero para sa kanya, hindi kaya ng bansa na makipag-away sa China, kaya't ginagawa umano ng mga nakaraang Pangulo ang pakikipag-usap muna. Dagdag ng dating Pangulo, binibigyan umano ng moral booster ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ikakatakot. Kung ang Amerika talaga gusto niyang make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war if you are interested really in defending the Philippines? Bakit ka pa maghintayin magkaroon ng gera? Why don't you go there and give the protection that is being mounted? Bukod sa issue sa West Philippine Sea, nagsalita rin ang Pangulo tungkol sa kanyang spiritual advisor na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest mula sa dalawang korte at arrest order mula sa Senado. Ang payo na kay Kibuloy, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Inatasan ng Department of Education ang mga pampublikong paaralan sa bansa na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning sa April 15 at 16. Ayon sa DepEd, iyan ay para bigyang pagkakataon ng mga mag-aaral na makumpleto ang mga nakabinbin nilang takdang aralin.
proyekto at iba pang requirements bago matapos ang school year. Hindi rin daw required ang mga teaching and non-teaching personnel sa mga pampublikong paaralan na mag-report sa kanilang workstation. Sa kabila niyan, pwede namang ituloy ang mga nakaschedule ng aktibidad ng Regional and Schools Division Offices, gaya ng Regional Athletic Association meets. Hindi sakop ng abiso ang mga pribadong paaralan pero ayon sa DepEd, pwede pa rin naman nila itong sundin. Nagkaroon po ng phreatic eruption sa Bulkang Taal kaninang umaga. Ayon po sa PHIVOLCS, nagbuga ang bulkan ng makapal na plumo-usok na umabot sa mahigit 2,000 metro ang taas. Posible raw masundan pa yan pero mababa ang tsansa ng magmatic o mas malaking pagsabog. Kahapon, halos 10,000 tonelada naman ng sulfur dioxide ang ibunuga ng bulkan. Hindi itinaas ang babala sa bulkan at nananatili pa rin sa Alert Level 1. Pero muling babala ng PHIVOLCS, patuloy na maging alerto ang mga residente malapit sa bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone. Inamin ni Senador Cheese Escudero na sa kanya nakarehistro ang sasakyang may plakang 7 na hinuli ng mga otoridad kahapon dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Nakatutok si Oscar Oida. Tinitikitan pa lang ng MMDA ang driver ng SUV na ito na may plakang 7 dahil sa pagpasok sa EDSA busway. Nang nagmaneho ito, palayo. Saan pupunta? Ano ito, Makas? 7 ang numero ng protocol license plate para sa mga senador. Isang araw matapos ang insidenteng yan, naglabas ng pahayag si Senador Cheese Escudero. Inamin niya sa kanya naka-issue ang naturang license plate. Anya, ang sasakyan ay minamaneho noon ng driver ng isang Anyay family member. Aminado rin siyang inabuso ang paggamit ng protocol plate dahil hindi ito pwedeng pumasok sa bus lane. Kanya na raw inutusan ang driver na ito na humarap sa MMDA at sagutin ang mga reklamo dahil sa ginawang paglabag. Sabi pa ni Escudero, hindi na raw niya personal na ginagamit ang mga protocol plate na inisyo sa kanya. Ang protocol plate na nasangkot sa insidente, kanya na raw ipasusoli sa LTO. Humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan sa Senado dahil dito. Tiniyak din niyang magagamit ng tama ang mga protocol plate na inisyo sa kanya alinsunod sa nakatakda sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ikinatuwa naman ng DOTR ang naging hakbang ng senador. Unang-una, we appreciate po yung paglabas at pagbigay ng statement ng ating butihing senador, and the situation will be processed fairly and kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO and possible sanction, gagawin naman po natin yon. Pero hindi pa rin malinaw sa ngayon kung kanino ang sasakyang nasita rin kahapon na mayroon namang protocol plate number 8 para sa mga congressman. Lumabag din daw ito sa EDSA busway at tinakbuhan din ang mga enforcer. Yung sa number 8 na tumakbo, no? So ang LTO at the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari nung sasakyan na yon. So it's being processed by our people and in LTO. Sa isang text message, sinabi ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na hindi pa raw sila namamahagi ng mga bagong official protocol plates. Hindi lang daw niya matiyak kung naisoli na sa kanila ang mga protocol plates sa mga dating kongresista na di na pinalad na maboto sa 19th Congress. Sa kabila naman ng paulit-ulit na paninita sa mga lumalabag sa busway, patuloy pa ring may mga nahuhuli. Kagabi, nasita naman ang isang SUV sa may Guadalupe Carousel Station dahil din umano sa paglabag sa busway. Pero nang hinga na umano ng lisensya ang babaeng driver nito, nagpakilala raw itong miyembro ng AFP at pamangkin pa umano ng isang general. Yung driver's license nyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General. So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa busway, ma'am. Yes po. At the moment, wala pa tayong tukoy, wala pa tayong impormasyon, but soon po, machi-check yan ng ating mga kasamahan sa LTO. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Hiniling ng kampo ng isang menor de edad na biktima umano ni Pastor Kibuloy na ilipat ang kaso niya mula Davao City papunta sa Pasig para anya sa kanyang kaligtasan. Nasa proseso na rin ng Justice Department ng pagpasok sa kanya sa Witness Protection Program. At nakatutok si Salima Refran. Pagsasamantala niya. Every time na lalabas kami sa social media, mas lalong nakaharas kasi yung client ko. Dahil dyan, kung kaya tinutulak ng kampo ng menor de edad na biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy na alisin sa Davao City ang pagdinig sa inihain nitong kasong sexual abuse of a minor at child abuse. Objective is dapat matransfer yung hearing sa Davao, sa Pasig, para mas convenient din sa client ko and then for safety purposes din. Sumulat na ang Department of Justice sa Court Administrator para hingin na ilipat sa Pasig City ang mga kaso. Nasa proseso na rin sila ng pagpapasok sa biktima sa Witness Protection Program. Siyang key witness dito sa kasong to at sa kanya nanggaling na meron siya may nararamdaman siya mga threats sa kanyang buhay, kaya karapat-dapat lang na mailagay siya sa WPP. Ang non-bailable na kasong qualified human trafficking naman isinampa sa Pasig RTC na nag-issue na ng arrest warrant kahapon para kay Kibuloy at 5 pang kasama. Ayon sa kanyang abogado, matagal nang nagtiis, naghintay at nagtiwala sa proseso ang biktima mula nang mabasura ang mga reklamo sa Davao Prosecutor's Office hanggang sa buhayin ulit ito bilang mga kaso ng Department of Justice. Kaya hamon nila kay Kibuloy, submit to the jurisdiction of the court and then let the court decide kung nagsisinungaling yung client ko or hindi. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Kibuloy. Dati na niyang tinanggi ang mga akusasyon ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Dahil sa kabi-kabilang insidente ng pananakit sa hayop, nagpaalala ang mga eksperto na kailangan ding respetuhin ang space ng mga hayop. May paalala rin ngayong tag-init dahil pati sila apektado. Nakatutok si Mark Salazar. Malaki man o maliit, may breed man o wala ang mga pets, malapit daw talaga sa puso ng mga Pinoy. Certified pet lover daw ang mga Pilipino, sabi sa survey ng Social Weather Stations noong isang taon. 64% daw ng mga household sa bansa, mga pet owners, at sa bilang na yan, 78% ay dog owners. Sabi pa sa isang survey noong 2021, Pilipinas daw ang may pinakamaraming dog owners sa Asia, na nasa 67%. Whitey, sit. Good boy. Good boy. Ang nakakalungkot, sabi ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, nasa 12 million ang stray dogs at cats sa Pilipinas. Yan ang masamang ugali, irresponsible pet ownership yan. Ang mga aso, nasa bahay lang. They're part of the family. Kung yung 3-year-old child mo, hindi mo pawawalan sa daan, para sabihin, babalik din naman yan eh. Kung di mo yun gagawin sa anak mo, huwag mo din gagawin sa aso mo. Kaya nakakapagtaka pa ba kung base sa datos ng Department of Health, mula 2022 hanggang unang 6 na buwan ng 2023, pumalo sa mahigit 18,000 ang naitalang dog bite injuries sa buong bansa. Ang sabi ng World Health Organization, hindi naman daw nangangagat ng walang dahilan ang mga aso. Posible raw mangyari yan kung natatakot o may dinaramdam ito o kung dinidepensahan ito ang kanilang teritoryo. Maaari ring dahil hindi sila sanay na makasalamuha ang mga tao o ibang hayop. Kaya sabi ng PAWS, dapat maging sensitibo sa inaasal ng isang aso. Yung tahol na, andito kami, walk na ba nyo kami, ganon. Meron namang tahol na announcing lang na merong tao, no? Merong tahol na, dyan ka lang, natatakot ako sa'yo. So, wag ka nang lumapit, di ba? So, unless we have a firm handle on ano yung kino-communicate ng aso, ang best approach is to not engage the animal. Pero hindi raw rason ang takot ng isang tao para manakit ng hayop. Pag meron tayong nakitang stray dog sa daan, at feeling mo, nangaatake ng aso, or medyo nangahabol na siya, di tumawag ka ng City Pound. Yun naman ang trabaho ng City Pound eh. Meron kasing live and let live, di ba? Pag hindi ka naman inaano, bakit mo pursue actively? Dapat daw irespeto mo ang espasyo ng asong hindi mo kilala. Mas lalong umiwas at maging observant sa kilos nila, lalo kapag tag-init.
Dahil ayon naman sa Harvard Medical School, mas malamang na mangagat ang aso kapag iritable sa init. Dumistansya rin kapag may pack o nakagrupong aso dahil territorial sila. Ang mga inahing aso o pusa, lalo na kapag bagong panganak at nasa tabi pa niya ang mga anak niya, ay hindi mo dapat nilalapitan o hinahawakan. Ganito ang nangyari sa isang asong na-videohan na sinilo at pinagpapalo ng ilang tao sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna dahil daw nangagat ng ilang bata. Inamin ng isa sa mga batang nakagat na ininis daw nila noon ang bagong panganak na aso bago ito ng habol at nangagat. Pero ayon sa isang animal advocate, hindi raw katanggap-tanggap ang pagganti sa aso kahit pa nangagat ito. Self-defense ni Justice. Siya ang nagde-defende sa sarili niya at sa mga tuta niya. Kinupkop at ginagamot ngayon ng grupo ni Rina ang aso na nabasag daw ang panga dahil sa nangyari. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa isang joint statement, nanawagan ng Pilipinas, Japan at Amerika sa China na sundin ang arbitral tribunal ruling kaugnay ng West Philippine Sea. Sasama rin ang Pilipinas at Japan sa pagpapatrolya ng Amerika sa Indo-Pacific ngayong taon. Mula pa rin sa Washington, D.C., nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, mag-aalas 7:30 na ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika at sa matapang nga na joint vision statement na inilabas ng mga lider ng Pilipinas, Amerika at Japan, kanilang ipinahayag ang kanilang pagtutol at pagkabahala sa mga anilay mas mapangahas na mga kilos ng China sa West Philippine Sea. Sa Trilateral Leaders Summit ni na President Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio, inihayag ng tatlong lider ang pagtutol sa mapanganib at puwersahang paggamit ng Coast Guard at mga militia vessels sa South China Sea. Labis din daw na nakakabahala ang paulit-ulit na pagharang ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, gayon din sa pagsuplay nito sa Ayungin Shoal. Nanawagan sila sa China na sumunod sa ruling ng Arbitral Tribunal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin. At kasunod daw ng joint exercise ng mga Coast Guard ng Pilipinas at Amerika noong nakaraang taon. Looking forward daw ang Amerika na isakay ang mga miyembro ng Philippine at Japan Coast Guards sa kanilang barko habang nagpapatrolya sa Indo-Pacific ngayong taon. Plano rin nilang magsagawa ng maritime training activities sa paligid ng Japan sa 2025. Inulit naman ni Biden ang commitment ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Binanggit din niya ang paglikha ng economic corridor sa Pilipinas sa tulong ng G7 o 7 pinakamayayamang bansa sa mundo. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future, clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Habang si Pangulong Marcos nagpasalamat sa $1 billion private sector investment ng Amerika sa Pilipinas at sa official development assistance ng Japan at mga pribadong sektor nito na lagpas 600 billion yen. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Pagsasama-sama ng mga bansang pareho ang layo naman ang idiniin ng Japanese leader. To secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting.
Tunay na makasaysayan at napakahalaga ng Trilateral Leaders Summit na ito. Hindi lang dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang tatlong tinaguriang Indo-Pacific Maritime Democracies, kundi dahil ito ang magtatakda sa kinabukasan at patutunguhan ng ating rehiyon. Isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region na patuloy na magsusulong sa freedom of navigation at sumusunod sa rule of law. Bago naman ang summit ay hiwalay na nakapulong ni Pangulong Marcos si President Biden kung saan binigyan diin na ni Biden na prioridad ng Amerika ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Noong mismong pulong naman ng tatlong lider sa loob ng White House, nagprotesta sa labas ang mga Filipino-American at mga kaalyado tutol sa militarisasyon at umano'y economic control ng Amerika sa Pilipinas. Mel, ngayong umaga ay makakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos si U.S. Defense Secretary Lloyd James Austin III at magkakaroon din siya ng kapihan sa media bago tumulak pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ipinatawag ng China ang mga ambasador ng Pilipinas at Japan sa Beijing, kasunod ng trilateral meeting ng mga leader ng Pilipinas, Japan at Amerika. Sinagot din ng China ang matapang na joint statement laban sa kanila kasunod ng pulong. At nakatutok si JP Soriano. Paninira at pag-atake sa China, yan ang itinawag ng Chinese Foreign Ministry sa joint statement ng mga lider ng Pilipinas, Amerika at Japan, kasunod ng makasaysayang Trilateral Summit na ginanap sa Washington, D.C. Inihayag kasi dito ng tatlong bansa ang kanilang pagkabahala saan nila'y mapanganib at mapangahas na ikinikilos ng China sa South China Sea. Pag-iit ng China Foreign Ministry, legal, naangkop at walang bahid ang kanilang mga aksyon sa East China Sea at South China Sea. Tinututulan nila ang anyay bloc politics at anumang pagkilos na nakakaapekto sa mga seguridad at interes ng ibang bansa. Kontra daw sila sa paglikha ng mga pangkat na nangeetsapuera sa iba. Pinatawag na ng China Foreign Ministry si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz upang ipahayag ang kanilang mariing pagtutol saan nila'y negatibong pahayag laban sa China. Ganito rin ang ginawa ng China sa ambassador ng Japan. Sabi naman ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, hindi raw nangyari ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung hindi raw dahil sa panguudyok ng Amerika. Pero sinisita na rin ngayon ng China sa epekto sa kalikasan ng kanilang mga aktibidad. Sila ang itinuturo ng Climate Change Commission ng Pilipinas sa pagkasira ng libu-libong ektarya ng coral reefs o bahura sa West Philippine Sea. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China. Insofar as the cause, really unimaginable, irreparable. Ang masasabi ko dyan, I really do not know how to compute it. Yung mga case na yon ay nabuo sa pamamagitan ng mga crash corals. So, ibig sabihin, mga patay na corals na dinurog and then there is a possibility na itinambak. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng Climate Change Commission. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mula 6 na Chinese militia ship nitong Pebrero, 25 na ang namataan sa Baho de Masinloc ayon sa Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 Chinese fishing militia ships ang nagkukumpulan ngayon sa Baho de Masinloc. May namataan ding 2 Chinese Coast Guard ship na may number 3106 at 3302 ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea. Dagdag niya, 2 fishing militia ships ang nakita ng Coast Guard sa loob ng Baho de Masinloc. Wala raw floating barrier sa bungad ng bahura. Minsang naglagay roon ng China pero inaalis ng Pilipinas. 12 Filipino fishing boats naman ang nakitang nangingisda sa bahura. Sa isang social media post, 10 namang Chinese fishing militia ships ang nakita ng security analyst na si Ray Powell, kasama ang 2 Chinese Coast Guard ships.
Ang kinumpirmang bilang ng Philippine Coast Guard at ang na-monitor ni Powell ay mas marami na sa 6 lang na Chinese fishing militia na namataan doon nitong Pebrero nang magpunta ang GMA News kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ang fishing militia ng China sa nangharang sa barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Sinusubukan pa naming kunan ng paliwanag ang Chinese Embassy kung bakit biglang dumami ang mga barko ng China sa lugar. Sabi ng isang security analyst, posible pa ring may kinalaman ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Amerika. It might be a coincidence, just so happened there, the fishing ground is fertile, so it's an ideal season to converge in that area. The other possible option, of course, is the fact that it might be sending a signal that there's showing Chinese resolve despite the holding of the trilateral summit. They will not be intimidated by the ironclad commitment extended to the Philippines by the United States and by the trilateral summit. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Spotted ulit sina Alden Richards at Catherine Bernardo na magkasama sa isang event. Housewarming party yan ni Catherine kung saan present si Alden at iba pang close friends ng aktres. Magkasama din ng dalawa habang naghahanda at nag-aalok ng drinks sa mga bisita. All smiles at magkatabi pa sina Alden at Catherine sa isang group photo. At sinugot na recently ni Alden ang panunukso ng netizens ng "What you see is what you get." Naglalakihang pusit at toneladang isdang turay ang nahuli sa 2 bayan sa Camarines Sur. Yan po ang tinutukan ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kanya-kanyang huli ng isda ang mga naliligo sa beach resort na ito sa Itangon sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Kuha ang video nitong madaling araw ng Abril 10 kung saan sandamakmak na isdang turay ang napadpad sa baybayin. Nabigla po kaming lahat kasi nung time na yon nagbibidyo po ako yung nangingisda dun sa may bangka. Tapos kala namin nung una yung mga dilis lang yung tumatalon dun sa may mababaw na dagat. Ayon sa BFAR Bicol, tinatawag ito na pitching o ang pagdagsa ng mga isda, bunsod ng environmental conditions at iba pang dahilan. Could be na may mga pagbabago sa environmental conditions like high temperature, small amount of oxygen sa tubig, or wave directions. Posible man po na it's because na itong food source ninda is near the shore. Naglalakihang pusit naman ang nahuli ng mga mangingisda sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Tumitimbang ng 5 hanggang 12 kilo ang bawat isa. Ngunya na season, haros oro aldaw. Kung minsan, sarong aldaw lang yan mapaligis. Iguana naman. Ayon sa BFAR Bicol at Barangay Council ng Dalupaon, bukod sa peak season ngayon ng mga malalaking pusit, nangangahulugan din ito na mayaman ang marine habitat sa lugar. So ang kagayunan po, digdiyo sir, talagang mga bandwidth lang ang gamit tinda. So mayo po sindang ginagamit ng mga itong mga illegal po, okay po. Kasi po digdiyo sa Dalupaon po may bantay dagat din po kami, din tig-warning po talaga na bawal. Para sa GMA Integrated News, Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, nakatutok 24 oras. Intriga agad ang sumalubong sa Legazpi Twins pagbalik mula sa kanilang family trip sa Japan. Kabilang dyan ang real score ni Cassie at its Showtime host Darren Espanto. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Sobrang memorable para sa Legazpi family ang naging pagbisita nila sa Japan itong Holy Week break. From bonding moments to food trips at sakura photos, kita kung gaano ka-enjoy ang buong pamilya. Pero after ng bakasyon, naging hot topic naman si Cassie sa kanyang umanong cryptic posts na mga kanta sa Instagram stories. Paliwanag ni Cassie, wala itong kinalaman sa interview sa nalink sa kanya na si Darren Espanto. Trip ko lang mag-post ng songs. Bakit? Wala lang. Kunwari may hugot ako, let's say, pagod lang ako from work or from the day. I just want to post lyrics sa song, yun lang. Pero wala talagang connect. As in, maybe the timing lang was wrong. Pero other than that po.
Sinang-ayunan din ni Cassie ang sinabi ni Darren recently tungkol sa kanilang tunay na relationship status. It's so hard to explain what we have, pero best friends talaga kami. Recently, nag-guest sa It's Showtime si Kylene Alcantara, pati na ang ilang Sparkle stars, kabilang si Jillian Ward, na kapwa tinutokso kay Darren. Ano naman ang reaksyon ng kambal dito? No problem kasi Darren and I are very close friends. So again, what you see on TV is what you get. Pero behind closed doors, nag-message kami ni Darren, so we're very good. Dinipensahan din ng Legaspi twins ang kanilang mommy Carmina tungkol sa mga ipinopost nito sa social media. Speaking for my mom na lang, si mama kasi, nagpo-post lang siya ng mga quotes, random, as in araw-araw may mga inspirational quotes, minsan nga mga Bible verses, kasi wala lang, trip lang ni mommy. So it really has nothing to do with anything and anyone. Kinumpirma naman ni Mavi na single siya ngayon at sa tanong kung ready na ba siyang ma-in-love muli. Siguro sa ngayon, ma-in-love muna ako sa sarili ko at sa sarili kong craft sa pag-arte. And I can't let this slip away kasi yung binigay sa akin na napakagandang project. So if ma-miss ko tong project na to, sayang to. Reunited ang Legaspi twins with their tahanang pinakamasaya co-hosts sa advanced screening ng A Journey na pinagbibidahan ng kanilang Kuya Paulo Contis. Sobrang solid kami. Kahit anong mangyari. Kung may movie si Mavi, andun ako. Ganun lang kasimple yun. Yeah, todo support kahit kailan. Kahit pelikula man yan, personal na buhay. Siyempre, lalo ang personal na buhay. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon ngayong weekend. Dahil pa rin yan sa easterlies o yung mainit at malinsangang hangin. Posibleng magtuloy-tuloy ang pag-iral niyan hanggang sa susunod na buwan, kaya asahang lalo ring titindi ang init. Base sa forecast na Pag-asa, nasa 45 hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Sabado at Linggo. Mararanasan pa rin yan sa Dagupan, Pangasinan. Posible naman ang 42 hanggang 44 degrees Celsius sa Cagayan, Ilocos Provinces at Northern Samar. Mainit din sa iba pang lugar sa bansa. Ang matagal na exposure sa init posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke, kaya doble ingat. Ganyan din po sa Metro Manila. Base naman sa datos sa Metro Weather, maliwalas ang panahon bukas sa halos buong bansa, maliban lang sa ilang bahagi ng Ilocos, Palawan, Mindoro, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Halos ganyan din sa Linggo, pero bahagyang madaragdagan dahil may tsansa na rin ng ulan sa iba pang bahagi ng Southern Luzon, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Surigao at Davao Region. Sa Metro Manila, generally fair weather naman, pero magdala ng payong kung may lakad this weekend, panangga sa init o sa tsansa ng localized thunderstorms. Obligasyon ba o dapat voluntaryo ang pagsuporta ng anak sa nagkakaedad na magulang? Usap-usapan po yan ngayon kasunod ng naging pahayag ng panganay ni Marjorie Barreto sa isang podcast. Pakinggan po natin ang boses mo sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi ko pwede magkaroon ng utang na loob sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa'yo. Pumukaw ng diskusyon online ang naging pahayag ng panganay ni Marjorie Barreto na si Danny sa kanyang podcast na dapat daw ang suporta ng anak sa nagkakaedad na magulang ay ibinibigay ng kusa at hango sa pagmamahal, imbis na obligasyon. Hindi raw sinasabi ni Danny na huwag alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang o huwag silang tumanaw ng utang na loob. Pero mayroon daw kasing ilang magulang na nanggigil trip o di kaya'y nanunumbat para obligahin ng mga anak na tulungan sila. Pagdidiin ni Danny, ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. Feeling ko po kasi ang pagbigay sa magulang at giving back in general is because mahal mo yung mga magulang mo. You wanna spoil them. Gusto mo silang bigyan ng magandang buhay. Gusto mo iparamdam sa kanila yung pagmamahal na binigay nila sa'yo. You wanna give back because out of love. Hindi dahil sinumbat nila sa'yo lahat. Parang wala namang debate doon, sabi ng ilang kabataang nakausap namin. Parang balik tanaw lang sa mga ginawa nila para sa atin. Pero paano sa sitwasyong gusto mong suportahan ng iyong magulang pero wala kang kakayanan? 5 po kami magkakapatid pero hindi po ganun kalakihan yung sahod ni mama. Pinagkakasya niya pa rin po. So gumagawa po siya ng paraan para makuha po. So ganun din po yung gagawin po namin sa akin. Paano naman kung lumaki ka sa toxic na magulang?
Pag toxic po siguro yung magulang, pag tumanda ako, siguro ganun pa rin po. Ganun pa rin po yung gagawin ko. Kasi po, para po sa akin, pananaw ko po. Kasi po, dahil po sa kanila, nandito po ako sa mundo. Parang sila po yung nagbigay sa akin ng buhay. Matandang kultura na raw ng Pilipino ang utang na loob at pamilya muna bago ang iba. Ayon kay Dr. Gerald Abergos na isang sociologist. Nagiging issue lang naman talaga ang sustento sa magulang kung hirap din ang anak. For somebody na kagagraduate lang, starting pa lang, mukhang doon pa lang siya nagkakaroon ng pagkakataon sa sarili niya na iangat din mismo ang buhay niya. Sabi ng mga senior citizen na nakilala namin sa Santa Cruz, Maynila, iba-iba ang swerte ng mga magulang sa anak. Lahat po naman ng anak ko may mga trabaho. So far, with regards doon sa pangangalaga, nalagaan naman po ako. Pero si Nanay Aida na 87 anyos na, walang regular na sustento mula sa kanyang 8 anak. Kaya nga kailangan niya pa rin manahin ang mga basahan at magbenta. Hindi niyo po rin masihingi sa kanila dahil may pamilya rin po silang pinag-aaral, sinusustentuhan. Kaya hindi niyo po sila mauobliga. Hindi naman nasa loob yun? Hindi naman. Kasi tungkulin po nila yun sa mga anak nila. Kapag meron naman daw extra ang mga anak niya, hindi naman siya nakakalimutan. Sa Pilipinas, marami na tayong middle class na naiintindihan din ng mga magulang na kailang mga anak ay kailangan na magtrabaho. Kailangan mo nang buuin nung kailang mga anak yung sarili nila bago sila makatulong. Pero syempre may mga magulang na walang pagkakataong paghandaan ang kanilang pagtanda. Kaso kanya-kanyang swerte po ang buhay ng tao hindi po ba? Hindi nga napaghandaan. Pero hindi naman siguro pababayaan ng mga anak ko. Iba pa yung realidad ng mga nagkakaedad na wala na rin daw sapat na oras ang mga anak para sa kanilang buhay at para sa magulang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukal sa loob o utang na loob? Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Para po sa ilan, hindi obligasyon ang pag-give back sa magulang, kundi sagisag ng respeto at pagmamahal. Bahagi na raw kasi ng kultura nating mga Pilipino ang ibalik ang pagmamahal at pagsasakripisyo na ginawa nila para maitaguyod at mapalaki ang mga anak. Hindi na rin daw nilang kakayaning makapagtrabaho, kaya panahon naman para silang suportahan. Hirit naman ng isang netizen, choice ang pagtulong sa magulang. Sa kanya raw kasing sitwasyon, hindi naman siya pinilit ng ina na tumulong dahil may aasahan itong pensyon, pero siya ang nagkusa na tumulong. May mga magulang din na ayaw raw magpaalaga at maging pabigat umano sa kanilang anak. Sabi naman ng ilang netizen, kung nakakaluwag-luwag at kayang makapagbigay, gawin daw para sa magulang. Paniwala naman ng ilan, kung anong ginawa mo, siya ring babalik sa'yo. Darating naman daw kasi ang panahon at mararanasan din ng mga anak na maging magulang. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Imbes na mga tao, mga sasakyan ang nakikinabang sa ilang bangketa sa Makati dahil sa iligal na pagparada. Pinaghuhuli sila ng mga otoridad. Nakatutok si Ian Cruz. Umaga pa lang, may ilang motorista na natiketa ng mga tauhan ng Public Safety Department sa Chino Roces Avenue sa bahagi ng Makati. Magkakaiba ang kanilang dahilan kung bakit pumarada sa bangketa na dapat daanan ng tao. Dapat alisin nyo yan dyan kasi sidewalk yan, daanan po ng tao. Wala akong mag-support, wala rin silang parking sir Pag kinakausap tayo ng enforcer sir, time to time, huwag tayong malis. Mahirap yan sir, wala kasi po parkingan. Oo nga, mahirap naman po dito sa kalsada. 6 na pribadong sasakyan ang natiketan para sa traffic violation. Pagdating ng hapon, dumami pa ang mga nakaparadang sasakyan malapit sa isang pribadong paaralan. Hinihintay nila ang mga pauwing estudyante kaya bumababad sa shoulder ng Chino Roces. May puntong naiimbudo at di na gumagalaw ang traffic kapag may mga hindi nagkabigayang sasakyan. Kaliwat kanan yung mga nakaparadang sasakyan dito sa Chino Roces Avenue kapag uwian na
ng mga estudyante dito at ang nakalulungkot lang may mga sasakyan kagaya dito sa ating likuran, wala pang driver at iniiwan yung kanilang sasakyan. Every morning or hapon, ganyan, side by side sila nakaparada. Double parking, papasok, hindi na ganing gwardiya, wala nagka-traffic dito. I think talagang tutuloy-tuloy pa rin po namin yung coordination with the school. Kakausapin po namin sila talaga to have a scheme na para papasukin yung mga magsusundo. Malaking kabawasan po ito dun sa mga sasakyan na naghihintay at nananatili sa mga sidewalk. Ayon sa Barangay Magallanes na nakakasakop sa lugar, di naman daw nagkulang sa pag-iikot sa kanilang nasasakupan. Gaya ng malapit sa boundary ng Taguig na marami ang nakaparadang sasakyan pati na sa tulay at may nagtitinda pa. Hanggang sita lang muna sila hanggang hindi pa sila deputize ng syudad ng Makati para manghuli ng traffic violation. Nasisita naman sila, pero pag nawala kami, bumabalik lang din sila. So parang pusa't dagalan mo po talaga yung kaso na yan. Pag nandiyan kami, aalis sila. At pag wala na kami, babalik lamang. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng City Hall ng Makati. Sa Chino Roses Extension na sakop na ng Taguig, may mga nakaparada ring sasakyan. Ayon sa nakausap ng GMA Integrated News sa Barangay Fort Bonifacio, kapag kailangan ng responde kung grabe ang pagsisikip ng daloy ng trapiko, mabilis naman daw na dumarating ang Taguig Traffic Management Office para mag-operate. Ang MMDA, batid naman daw ang paulit-ulit na illegal parking sa Chino Roses Avenue. Ang remedyo raw dito, mas mataas na multa para madala ang mga lumalabag. Nagpasa na po tayo ng resolution increasing the penalty. Ngayon po, regardless kung attended or unattended ang vehicle, 4,000 na ang penalty natin. Ang magkakaroon na lang ng difference kung unattended siya, itotow namin. So, hopefully, it will be a deterrent sa mga illegal parking. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.